Hanggang saan umabot ang taas ng pinakamalalaking tsunami sa kasaysayan? Isang araw, tahimik ang alon sa dagat. Parang humihinga ng dahan-dahan. Pero isang saglit, biglang umatras ang tubig. Hindi pa akyat, kundi palayo sa baybayin. Nakikita mo na ang sahig dagat na dati tinatago ng alon. Mga isda, bangka at bato nakahandusay sa buhangin. Ano na nga ba ang nangyayari? At ilang segundo pa, mas nagiging malinaw na ang lahat. May paparating na pader ng tubig, kasing taas ng building, kasing bigat ng milyong toneladang bato. Wala kang pwedeng takbuhan kung nasa tabing dagat ka. Kahit marunong kang lumangoy, hindi tubig ang kalaban mo, kundi ang lakas ng agos na kayang humila sa'yo na parang laruan. Hindi lang ito fiction. Totoo ito at nangyayari na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, alamin natin ang pinakamalalakas na tsunami sa kasaysayan. Gaano ito kalakas at hanggang saan mo kayang makasurvive? Number 4. Indonesia, 2018. Sa totoo lang, hindi lang sa laki ng tsunami nasusukat ang banta nito. Dahil kahit hindi ito kasing taas ng building, kaya nitong magdulot ng napakalaking pinsala. Noong September 28, 2018, sa Central Sulawesi, Indonesia, nagsimula ang lahat sa isang lindol na umabot sa magnitude 7.5. Sobrang lakas nito, parang biglang piniga ang ilalim ng lupa. Sa una, payapa pa ang dagat, walang malaking alon. Pero hindi iyon ang problema. Sa ilalim ng tubig, may parte ng lupa na biglang gumalaw at nag-slide pababa. Isang underwater landslide. Dito na pala nabubuo ang isang malaking pasabog ng dagat. Walang nagbago sa ibabaw, pero sa loob ng ilang minuto, dumating ang higanteng alon. Tumakbo ang tubig papunta sa baybayin ng Palu, Donggala at Sigi. Hindi ito ordinaryong hampas ng alon. Pader itong sumasalubong, kayang buhatin ang sasakyan, bahay at kahit poste ng kuryente. Ang taas nito ay nasa 4 to 7 na metro ang average hanggang 10.7 na metro ang maximum. Kasing taas ng 2 palapag na bahay. At sobrang bigat nito na parabang may nabuksan na gripo sa buong dagat. Ang tsunami ay tumama sa makitid na baybayin ng Palu Bay. Dahil dito, ang alon ay naging mas mataas at mas mabilis. Parang tubig na hinihigop papasok sa isang makipot na tubo. Dahil dito, kaya nitong maghatak at magpadyak ng mga sasakyan, bahay at mga poste ng kuryente. Maging ang mga parte ng tulay ng Palu na kilala bilang Yellow Bridge, tuluyang bumagsak dahil sa lakas ng paggalaw ng tubig at pag-uga ng lupa. Sa Talisay Beach, ilang minuto matapos ang lindol, ang libu-libong tao na dumadalo sa isang beach festival ang hindi agad nakatakas. Ayon sa mga ulat, dumating ang tsunami humigit kumulang 4 hanggang 6 na minuto matapos ang lindol, kaya maraming tao ang naabutan ng ikalawang hampas ng malakas na alon habang nasa kalsada at baybayin, naghihintay ng impormasyon o daan palabas. Sa Donggala, lalo pang lumakas ang alon. Ang taas nito ay naiulat na lumampas sa 7 meters, sapat para magpabaliktad ng mga barko. Pero hindi lang yan ang nakakatakot. Hindi lang dagat ang gumalaw. May mga lugar na bigla na lamang lumubog. Ang mga lupa parang naging putik at nilulubog ang mga bahay. Ang tawag dito ay soil liquefaction. Kapag ang lupa nabasa at maluwag, ay niyuyugyog ng sobrang lakas, nawawala ang kapit nito. Kahit matibay ang bahay mo, wala itong laban kapag ang mismong lupa ang bumigay. Sa ilang lugar, may mga kabahayan na unti-unting lumalangoy sa lupa, dahan-dahang hinihigop hanggang sa hindi na ito makita. Sa ganitong lakas ng tsunami, napakababa ang tsansa ng pagkaligtas. Halos imposible makatakas kung nasa baybayin ka. Sa loob lang ng isang gabi, libu-libong buhay ang nagbago. Higit 4,000 ang namatay, libu-libo ang sugatan, at mahigit 70,000 katao ang nawalan ng tahanan. Isang lungsod na puno ng ilaw at ingay, bigla na lang napuno ng putik, sirang sasakyan, basag na kahoy at katahimikang nakakapanghina. Number 3. Japan, 2011. Isa sa mga hindi malilimutang sakuna sa kasaysayan, ang tsunami sa Japan noong 2011. Isang hapon sa Tohoku Region, ang mga tao ay nasa trabaho,
nag-aaralan, naglalakad pa uwi at maraming nasa bahay. Walang senyalis ng panganib, pero sadyang may mga sakuna na dumarating ng walang babala. 2:46 ng hapon, yumanig ang lupa. Una, parang mabilis lang na pagkalabog. Tapos sumunod ang mas malakas at mas malakas pa hanggang sa manginig ang mga building. Bumukas sa mga bitak sa kalsada. Hindi ito basta ordinaryong lindol. Ito ang pinakamatindi sa kasaysayan ng Japan mula nang nagsimula silang mag-record noong 1800s. Ang lindol ay umabot sa magnitude 9.0, isa sa pinakamalakas na naitalang lindol sa mundo. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang bagay na hindi agad nakikita pero nakatakdang dumating, isang dambuhalang tsunami. Habang yumayanig pa ang lupa, ang alon naman ay tahimik na naglalakbay papunta sa Pampang. Mula sa epicenter, kumalat ang tsunami sa bilis na halos 800 kilometers per hour, sing bilis ng eroplano. Wala pang 30 minuto, may kakaibang nangyayari sa baybayin ng Miyagi at Sendai. Biglang umurong ang tubig na parang hinihigop ang buong dagat. Ang mga taong nakakita, nagtataka pa, nagpipicture pa at nag-uusisa. Wala pa ring ideya kung ano ang paparating. Hanggang sa dumating ang tunog, isang mahinang ugong na mabilis na lumakas, parang isang daang truck na sabay-sabay pumapasok. Nang tumama ang alon, para itong itim na pader na hindi magpapapigil. Ang taas nito ay umabot ng 10 hanggang 40.5 meters, katulad ng 3 hanggang 12 palapag na bahay. Lalo na sa mas mataas at makitid na baybayin dahil sa paglaki ng alon. Sa loob ng ilang minuto, tinangay ng tsunami ang maraming mga bahay, sasakyan, barko at kahit ang lupa mismo. Ang iba sa mga ito ay lumilipad papasok sa gitna ng lungsod. Ang iba naman ay bumalik sa dagat kasama ng mga taong tuluyan ng hindi nakaligtas. Habang naghihintay na mawala ang tubig, isa pang problema ang sumabog. Ang pag-apaw ng dagat ay umabot sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Dapat sana, automatic na papalamigin ng sistema ang mga reactor kapag may lindol. Pero nang malunod ang backup generators, nawala ng kuryente at unti-unting kumulo ang mga reactor. Sumunod ang mga pagsabog ng hydrogen gas at lumabas ng radiation sa hangin at tubig. Sa mga sumunod na araw, wala nang recognizable na bayan sa maraming bahagi ng Tohoku. Ang mga fishing boat ay napadpad sa bubong ng mga eskwelahan. Ang mga kotse ay dumikit sa mga puno. Ang mga tren ay natagpuan na nakabaon sa putik at basura mula sa dagat. Libo-libong tao ang nawawala. May mga bangkay na lumulutang, samantalang marami ring hindi na muling natagpuan pa. Mahigit 18,000 katao ang namatay. Karamihan ay nalunod, karamihan ay matatanda. Libo-libo ang nawalan ng bahay. Hanggang ngayon, may mga lugar sa Fukushima na nananatiling hindi tinitirhan dahil sa radiation. Isang lindol, isang tsunami, isang nuclear meltdown. Lahat nagsimula sa isang payapang hapon. Sa ganitong sakuna, kung malapit ka sa apektadong lugar, maliit ang tsansa ng pagkaligtas dahil sa lakas ng lindol, malalakas na alon at panganib mula sa radiation. Number 2. Hunga Tonga, Hunga Hapai 2022. Pero hindi lang yan ang combo na sakuna. Dahil noong January 15, 2022 sa Tonga, pumutok ang isang bulkan sa gitna ng dagat. Ang nagpadala ng tsunami hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Sa unang tingin, walang kakaiba sa Hunga Tonga, Hunga Hapai. May simpleng isla na may puting buhangin, nasa gitna ng South Pacific Ocean at napapalibutan ng malinis na tubig. Pero ang isla ay hindi lupa, kundi bibig ng isang napakalaking bulkan sa ilalim ng dagat. Bago ang araw na iyon, umuusok lang ito paminsan-minsan, nagpapaulan lang ng abo, para bang nagbabala. Nang sumapit ang hapon, may isang malakas na pagsabog na hindi lang narinig, kundi ramdam din sa hangin. Umuga ang lupa, lumakas ang pressure sa paligid at parang mismong dagat ang biglang sumabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog, kumilapon ang abo at gas hanggang sa stratosphere. Mas mataas pa kaysa sa lipad ng eroplano. Kumalat ang shockwave sa buong mundo at umikot sa mundo ng maraming beses. Para bang may napakalaking bomba na pinakawalan sa gitna ng karagatan.
Pero hindi hangin lang ang gumalaw. Ang pagsabog ay naitulak ang napakalaking tubig ng sabay-sabay, parang bilyong litro ng tubig na biglang ibinuhos sa baybayin. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating ang unang malalaking alon sa Tonga. Walang lindol na nagbabala. May mga taong nasa dalampasigan, nasa bahay, may nagbabantay pa sa mga resort ng mga oras na yon. Ang tubig ay hindi dumaloy ng tulad ng ordinaryong alon. Diretso itong dumating tulad ng isang higanting bagyo. Tinangay nito ang mga building na dati ay nakatayo malapit sa mga puno ng niyog. Sinira ang mga resort sa Tongatapu, sa mga isla ng Mango at Nomuka na wala lahat ng bahay. Parang dinaanan ng isang malaking eraser. May mga bangka na iniangat ng alon at iniwan sa gitna ng damuhan, malayo sa dagat. Sa ibang lugar, umabot ang tubig ng napakalayo. Tumama sa mga puno at tumagos sa mga bahay na may matataas na palapag. Sa isla ng Tofua, natuklasan ng mga scientists na umabot ang tsunami hanggang 22 na metro sa ilang bahagi. Pero ayon sa modeling at surveys, ang pinakamataas ay umabot ng 45 meters, katumbas ng 15-story na building. Ang pinsala ay napakalawak. Halos na wiped out ang mga kabahayan, puno, sasakyan at mga tourist spot. Halos lahat ng danyos umabot sa humigit kumulang $200 million mula mismo sa tsunami na dulot ng pagsabog. Pero sa lawak ng pinsala, may tila himala. 4 lang ang nasawi sa Tonga. Ayon sa mga eksperto, maraming nailigtas dahil sa tirik ang araw. Kitang-kita ang dagat at maraming residente ang alam na kung anong gagawin, lalo na kung saan ang evacuation dahil sa edukasyon at paghahanda ng komunidad. Kaya kung may alam at alerto ka, napakalaki ng tsansa na makaligtas. Pero ang kwento ay hindi natapos sa Tonga. Sumabay ang shockwave sa hangin at nagtulak din ng mga alon sa malalayong baybayin. Ang tsunami ay nai-record sa Japan, Peru, United States, Chile, Australia, Fiji, New Zealand at iba pang bansa. Sa California, may barkong nasira sa mga pantalan dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Sa Peru, may 2 nasawi ng malunod dahil sa malakas na alon na halos walang nakapansin kung saan nanggaling. Ang mga warning system sa buong mundo ay kumilos ng mabilis, pero dito napatunayan na hindi lang lindol ang dapat bantayan, kundi ang mga pagputok ng bulkan sa dagat na maaaring magdulot ng sakuna sa buong mundo. Number 1, India, 2004. At ang pinakamatindi sa lahat, ang tsunami na tumama sa Indian Ocean noong 2004. Isang sakuna na halos lubos na sumira sa mga baybayin ng India at buong rehiyon. December 26, 2004, maaga pa, kalmado ang dagat sa Eastern India, sa Tamil Nadu. Naglalakad ang mga mangingisda sa baybayin, nag-aayos ng lambat. May mga batang naglalaro sa dalampasigan. Tahimik ang mga resort. Puno ng turista na nagbabakasyon. Wala pang nakakaalam na ilang daang kilometro sa ilalim ng dagat sa may Sumatra, may nagigising na higanteng halimaw. 7:58 AM UTC. Umalingaw-ngaw sa kailaliman ng Indian Ocean ang galaw ng Earth's crust. Hindi ito basta pagyanig. Isa itong magnitude 9.1 na lindol. Isa sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan. Ang pumunit sa lupa sa ilalim ng dagat. Sa sobrang lakas, gumalaw ang lupa ng halos 1,200 kilometro ang haba. Sa isang iglap, tumaas ang tubig. Ang labis na tubig ay kumalat sa lahat ng direksyon na bumuo ng malaking tsunami na tumakbo ng mas mabilis kaysa sa bilis ng mga sasakyan sa highway. Habang patuloy ang mga Indian sa kanilang normal na umaga, may alon na papalapit. Tahimik, hindi maingay, walang masyadong palatandaan ng malaking panganib. Sa Tamil Nadu, walang bagyo, walang sirenang nagbabala. Ang tubig matras, iniwan ang sahig ng dagat. May mga nagsilapit, nagtakbo para tingnan ang mga isdang naiwan sa lupa. May nagpicture, may tumawa dahil sa kakaibang pangyayari. Wala silang kaalam-alam na ang dagat kapag umuurong ng ganoon, nag-iipon ng lakas para bumawi. Pagbalik ng tubig, hindi lang ito normal na alon ng dagat, kundi isang pader ng tubig na dumiretso sa mga bahay, hotel
pamilihan at kalsada. Noong tumama ang unang bugso, agad nitong winasak ang mga baryo at pader na parang karton. May mga bangkang iniangat at ibinagsak sa gitna ng kalye, mga kotse na bumangga sa pader, sahig ng bahay na biglang naging ilog. Sa ilang lugar, umabot sa higit 9 metro ang taas ng alon, kasing taas ng 3-story building. At hindi lang isang alon, sunod-sunod parang rumaragas ang tren na hindi natatapos. Sa loob ng ilang minuto, libu-libong tao ang nalunod, inanod at nawala. May mga pamilyang hindi na nagkita. May mga barangay na binura na parang hindi nag-exist. At hindi doon huminto ang tsunami. Tumama ito sa Indonesia. Pinakamarami ang namatay partikular sa Aceh, kung saan umabot ang taas ng alon hanggang 51 metro sa banda Aceh. Sumunod naman ang mga malaking bilang ng nasawi sa India, lalo na sa mga baybaying komunidad at sa Andaman at Nicobar Islands. Naapektuhan din ang Sri Lanka, Maldives, Thailand at pati na rin ang baybayin ng Africa. Ang tsunami ay kumalat sa buong Indian Ocean sa loob ng halos 7 oras. Tumama sa mga baybayin ng 14 na bansa. Sa kabuuan, tinatayang 227,898 ang namatay sa sakunang ito. Isa sa pinakamalalaking natural na kalamidad sa modern history. Marahil ang tsansa mong makaligtas ay halos zero dahil walang babala, walang warning system at dumating ang unang alon sa loob lamang ng 15 to 30 minutes pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng tsunami, sumunod ang gutom, sakit at kawalan ng tahanan. Maraming lugar ang hindi agad mapuntahan dahil sira ang kalsada, tulay at komunikasyon. May mga komunidad na hindi agad natulungan dahil sa distansya at dahil may mga lugar pang apektado ng kaguluhan. Ang tubig alat ay tumama sa lupa. Sinira ang pananim at mga palaisdaan at may mga bangkay na hindi agad nahanap. Hindi lang buhay ang nawala, pati kabuhayan, tahanan at kinabukasan. May mahalagang iniwan ng trahedya, ang babala. Dahil sa nangyari, itinayo ang mga mas modernong tsunami warning system sa Indian Ocean. Nagsimula mga sirena sa mga komunidad, mga drill sa paaralan at mga edukasyong pangkalikasan na nagtuturo kung bakit kapag biglang umurong ang dagat, dapat tumakbo, hindi na para magtaka. Isang lindol na hindi nila nakita, isang dagat na nagbago ng anyo ng mga bansa, at isang araw na nagpatunay na kahit wala tayong nakikitang bagyo, minsan pinakamalakas ang sakunang nanggagaling sa ilalim ng mundo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.